Sani, ano yung plano ni VP Harris kasunod ng kanyang pagkatalo at ano-ano naman yung pangunahing polisiya ni Trump na inaasahang magiging prioridad sa bagong administrasyon? Magandang tanghali dyan sa inyo, Aga. Kanina nga ay opisyal nang nag-concede si Vice President Kamala Harris kay President-elect Donald Trump. The outcome of this election is not what we wanted, not what we fought for, not what we voted for, but hear me when I say, the light of America's promise will always burn bright. As long as we never give up and as long as we keep fighting. Ayon kay VP Harris sa kanyang speech, tumawag ito kay Trump at binati ang bagong halal na Pangulo. Dagdag pa nito, ang prinsipyo ng demokrasya ng bansa ay ang pagtanggap ng pagkatalo sa isang eleksyon. Tutulong din aniya siya sa mapayapang transfer of power para sa susunod na administrasyon. Naghahanda naman ang mga immigration advocates at mga Democrats sa posibleng mass deportation ng mga illegal immigrants sa bansa. Isa sa mga sinasabing unang gagawin ni President-elect Donald Trump sa oras na siya ay maupo sa White House. Samantala, lumalabo na ang pag-asang makuha ng Democrats ang US House of Representatives. Bagamat may technical possibilities pa na ang partido ay makakuha ng majority seats, mas malapit ang mga Republicans na makuha ang mayorya at posibleng mas tumas pa ang majority lead nito. Kung makuha ng mga Republicans ang US Congress, mapapasakamay nila ang legislative at executive branch ng pamahalaan. Malaking tulong ito upang maipasa ang priority policies na ipinangako ni Trump sa kampanya. Ilan sa mga maaaring isulong ni Trump ay ang Republican legislatures ay ang tinatawag niyang historic tax cut para sa mga manggagawa upang wakasan ang mataas na inflation rates. Plano rin itong pababain ang corporate tax rates. Nais rin ni Trump na lumagda ng executive order sa unang araw ng kanyang panunungkulan upang wakasan ang funding support sa critical race theory, transgender rights at iba pang mga LGBTQ rights. Aga, sinabi rin ni Trump na isasara niya sa unang araw ng kanyang panunungkulan ang US border at sisimulan din niya ang pinakamalaking deportation ng illegal immigrants sa kasaysayan ng Amerika. Aga? Maraming salamat, Sonny Coos.